Sisimulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Minamahal kong mga kapatid, nasa ikawalong araw na po tayo ng ating pagmimisa de Aguinaldo. Pinapaalalahanan tayo at binibigay sa atin ang buhay at ang pangalan ni San Juan Bautista. Paalala na sa kanyang pangalan ating makikita na mapagpala ang Diyos. Sa abot-abot na pagpapala ng Diyos sa atin dinawang makita ang mga dahilan kung bakit tayo pinagpapala. At sa mga dahilan na ito, makita natin at mayakap ang mukha at ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Upang tayo po ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan po natin ang ating mga nagawang pagkukulang at ihabili natin ang ating sarili sa awa at habag ng Panginoon. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay, sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan, sa tagapagturo ng banal na tipan. Itaas niyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Magsitayo ang lahat. Harit batong panulukan sa liga ng sambayanan, halina't kami idangan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya ay pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang 8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip nitong lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito?
sapagkat maliwanag na sumasa Kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal na kapatid, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Nasa ika-8 araw na po tayo ng ating pagmimisa de Aguinaldo at mukhang umuunti po tayo. Marahil madami pa naman po dito ang naka-8 araw na. Kaya isang gabi na lang po, kapit na lang po tayo. Kami rin po, kapit na lang, malapit na. Magpapasko na po tayo. At salamat sa Diyos sa pagtitipon po sa atin ngayong gabing ito. Harinawa po tayo pong lahat ay nasa maayos at malusog na katayuan sa mga oras na ito. Mga kapatid, kung babalikan po natin ang naging ebanghelyo po natin noong ika-19 ng Disyembre, ang pagbabalita ng kapanganakan ni San Juan Bautista, lalo tigit sa kanyang amang si Zacarias, itatahi po natin ang kwentong iyon sa kaganapang narinig po natin ngayong gabi. Makikita po natin na maliban sa mga kaibigan nakasama po nila, maliban po kina Elizabeth at Zacarias, lagi pong nakadikit sa kanila o kasama nila sa kwento ang kanilang mga kasama. At narinig po natin na marahil ito po ay ang kanilang mga kapitbahay, mga kamag-anak o mga kaibigan at large. Iisa po ang reaksyon nila nung nalaman nila na natupad ang kagustuhan ng mag-asawang ito. Masaya silang lahat para kina Elizabeth at Zacarias. Answered prayer sila. Tagumpay sila sa kanilang ninanais. Nakuha na nila sa wakas ang kanilang kagustuhan. Pero sa narinig po nating ebanghelyo ngayong gabi, mula sa masayang aura, nabalot po sila sa takot, lalo't higit noong ipahayag ng mag-asawang ito kung ano ang ipapangalan nila sa bata, na ang binigay ay Juan. Narinig natin na sila ay nagtanungan at sabi pa nga po, naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea. Natanong nila, ano kaya ang maibubuga ng batang ito? Ano kaya ang misyon ng batang ito? Dahil nasa kanya, sumasa kanya ang kamay ng Panginoon. Sa gitna po ng kamanghaan at kasiyahan sa isang biyayang natanggap, nabalot po sila sa takot, sa tanong, at sa pananaw kung bakit ba ibinigay itong batang ito o ano ba itong biyayang kanilang natanggap at nakikita ngayon. Alam naman po natin na si San Juan Bautista ay naparito upang ipaghanda ang bayan ng Diyos para salubungin si Jesus. Inihalin tulad nga po siya sa ating unang pagbasa mula kay Propeta Malakias bilang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. May dahilan nga sila bakit sila takot. Hindi dahil may biyayang dumating, kundi ang biyaya pala ay daan kung papaano mababago ang kanilang buhay at daan paano nila makikilala si Jesus. May dahilan pala bakit sila pinagpala. May dahilan bakit dumating ang batang ito. Marahil po, madami po sa atin ngayon
katulad ni na Zacarias at Elizabeth. Madami po sa atin ngayon ang maaga ng sumalubong sa mga madaming biyaya. Wala pa mang Pasko o hindi pa man tapos ang mga Misa de Aguinaldo. Marahil mayroon na po kayong mga nakikitang bunga ng inyong paghihirap at pananalangin. Ang mga dating malalamig ang Pasko, ngayon medyo mainit-init na ang Kapaskuhan. Ang mga nakapasa sa mga madaming naging examen at sa madaming nagpa-pray over dito sa katedral. Ang mga masaya dahil nakuha na nila ang kanilang Christmas purchase. Dumako naman tayo sa mga medyo dekalidad na mga biyaya. Mga nakahanap ng kaibigan o nakapagbati muli sa mga kaibigan. Ang mga natuto sa pananampalataya, lalo't higit sa paggamit ng media. Ang mga nakabalik sa simbahan at nakasimba muli matapos ang pandemya. At marahil madami pang pagkakataon kung saan tayo din ay nakatanggap, na tayo din ay natugunan sa ating mga panalangin. Nakatanggap po tayo, tinugon ang ating mga dasal, hindi lang para bigyan tayo, pero para turuan tayo at harinawa, makilala natin sa mga ito kung sino ang Diyos. Hindi lang naman dumating si San Juan Bautista sa buhay ni Elizabeth at Zacarias para maging isang payak na bata. But every blessing is worth its purpose. We have received something, but be ready for the purpose why it is given to you. Abogado o abogada ka na ngayon, biyaya yan. Pero tignan mo kung ano ang dahilan bakit ibinigay yan sa iyo. Kahit papano, baka masabi po natin, nakaluwag-luwag po ako sa aking krisis pinansyal. Biyaya yan. Hindi lahat maluwag ang mga bulsa o mga kamay ngayon. Pero may dahilan bakit maluwag ang inyong pinansyal na katauhan ngayon. Masasabi po natin, madami po akong dasal na natugon na. Mulit-muli, biyaya iyan. Pero may dahilan bakit nasa iyo na yan ngayon. At harinawa po yung mga sinabi po nating mga dahilan. Bakit nasa atin na ang ating mga pinapanalangin? Ay para makita natin na ang lahat ng mga ito, ang lahat ng mga natanggap po natin ay para makilala natin ang Diyos at maging salamin ang mga ito sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. John the Baptist came not only to be a simple child, but to live his purpose, to give purpose in preparing for the way of the Lord and for making the face of Jesus known. Mga kapatid, paalala lang na ipapamalas din po ng Diyos sa atin ang kahulugan ng pangalan ni Juan. Mapagpala ang Diyos. At sa mga panahon na tayo na ang pinagpapala, alalahanin po natin may dahilan bakit iyan dumating at bakit iyan tinugon. At harinawa, dahil naranasan natin na mapagpala ang Diyos, maihanda nawa din po natin ang ating puso para tanggapin ang Diyos at para makilala ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga ibinibigay sa atin.
Magsitayo ang lahat. Tinawag ni Zacarias na Juan ang kanyang anak na ang ibig sabihin, ang Diyos ay mapagpala. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging mapagpala at bukas palad ng Diyos. Sa bawat kahilingan ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan at mga pinuno ng pamahalaan naway tunay na maipakita ang pagiging bukas palad ng Diyos sa kanilang pagmamahal at matyagang paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pangalan at karangalan naway pahalagahan natin bilang Kristiyano upang makatupad tayo sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya naway pagpanibaguhin ang kanilang pagmamahalan, pagkakaisa at pagtataguyod sa bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makaranas ng ginhawa at kapanatagan dahil sa mga panalangin at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatuloy sa tahanan ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan, ating itaas sa Diyos ang lahat ng mga panalangin iniaalay sa misang ito. Gayon din ang mga panalangin ng mga kapatid nating kasama natin via online streaming. Itaas natin sa Diyos ang isang makabuluhang panahon ng Adbyento upang maihanda natin ang ating puso at buhay sa pagdating ni Jesus. Ilakip din natin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, nawa ay lahat mahikayat kami ng buhay ni Juan Bautista sa higit na kabanalan. Puspusin mo kami ng kanyang espiritu habang nagsisikap kami sa paglilingkod sa iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kabay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan, ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo, upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nakukulong ang ipagtupa, na kanakilaan mo. Sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
siluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan, upang kami ay makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas, para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po mga kapatid, sa ngalan po ng ating Rektor, Reverendo Monsignor Rolando de la Cruz, ang aming pong patuloy na mainit na pagtanggap sa inyo at ang aming pagpapahayag ng aming pasasalamat sa inyong lahat sa pakikiisa po sa ating pagdiriwang ngayong gabi. Atin din pong pasalamatan ng buong puso ang lahat ng mga lingkod po dito sa katedral sa kanilang pag-aalay ng kanilang oras at sarili upang tayo po ay maging maayos, tayo po ay makadasal, tayo po ay makapiling ng Diyos ng higit pa at sa buong katahimikan ng ating pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa natatanging pamamaraan, ating pong pasalamatan ng ating koro na nanguna po at ang nanguna at sumama sa atin para tayo ay makakanta ng maigi sa ating pagdiriwang na ito. Malayong-malayo pa po ang kanilang pinanggalingan. Sila po ay mga kabataang koro mula sa Immaculate Conception Parish Choir ng Antipolo Cathedral. Maraming salamat po sa inyo. Ipanalangin po natin ang kanilang ligtas na pag-uwi sa Antipolo mamaya at atin din pong isama sila sa ating mga panalangin upang sila ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Muli po ang aming pong paanyaya sa darating na linggo, December 24, ang ating pong mga misa sa araw na iyon ay ang 4:30 a.m. ang huling Misa de Aguinaldo, ang ating regular Sunday Masses at 8 a.m. and at 10 a.m. Sa gabi po, ipagpapaubaya muna natin ang misa sa gabi upang magbigay daan sa isang mini-concert na gaganapin sa 6:30 ng gabi na pakikiisahan ng ating Manila Cathedral Basilica Choir at ang Kubli Children's Violinists Group. At ang misa po ng Kapaskuhan ay sa ganap na 8:08 ng gabi. Ang aming din pong paanyaya sa mga makikiisa na mangyaring pakidala po ang mga imahin ninyo ng Bambino Jesus na inyo pong ilalagay sa inyong bilin upang ito po ay mapabasbasan sa gabing iyon. Ang misa naman po sa Lunes, December 25 ay sa ganap na 8:08 ng umaga, 10:00 ng umaga, 4:00 ng hapon at 6:00 ng gabi. Sa darating pong December 31, we will follow the regular Sunday schedule, 8 a.m., 10 a.m., 6 p.m., and 8 p.m. Meron po tayong isa pang misa sa December 31. Gayon din po sa January 1, 8 a.m., 10 a.m., 4 p.m., at 6 p.m. Ang mga information na ito ay inyo naman din pong makikita sa ating pong mga social media accounts at patuloy po ninyong hikayatin ang inyong mga kamag-anak, mga kaibigan na makasama po natin sa hapag ng Panginoon. Hindi lamang po sa ating online ministry, kundi makasama po natin sila ng mainit dito po sa loob ng ating inang simbahan. Muli po, dalhin po ninyo ang aming panalangin at ang aming pong kaligayahan upang sa pagpapatuloy ng ating paghahanda sa Kapaskuhan, talaga pong maipagdiwang po natin ang mga araw na ito ng may saya at ngiti sa ating mga labi. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo at ingatan ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.